Usap-usapan na naman sa crypto community ang tungkol sa matagal ng laban sa pagitan po ng Ripple at saka ng US Securities and Exchange Commission or SEC. Matapos po ang halos 4 na taon ng legal battle, mukhang papalapit na raw sa pagtatapos ang kasong ito. Ngunit ayon po sa isang eksperto sa batas, hindi pa ito opisyal na tapos. Bagkus, mayroon pang natitirang proseso bago po ito tuluyang maisara. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bagong timeline ng kaso, ang dahilan kung bakit hindi pa ito 100% na settled, at ang epekto nito para sa atin bilang mga crypto traders at investors ni XRP. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, kailan nga ba talaga matatapos ang XRP lawsuit na ito? Ayon po kay Ginoong Fred Rispoli, isa po siyang kilalang abogado na matagal nang sumusubaybay sa kaso ng Ripple, inaasahang matatapos ang XRP lawsuit sa loob ng 60 araw or 60 days. Kahit na maraming tao ang naniniwala na naayos na ang kaso matapos umatras ang SEC sa kanilang apela, malinaw na sinabi po ni Ginoong Rispoli na may natitira pang legal na hakbang na kailangan pong tapusin. Ito ay dahil may mga dokumentong kailangang ayusin at may mga opisyal na proseso na dapat pang pagdaanan bago po ito tuluyang maisara. Ayon po sa kanya, sa loob ng 30 days ay inaasahang magkakaroon po ng botohan ang SEC commissioners kung tuluyan na po nilang isasara ang kaso. Kapag pumasa ito, susunod naman na ipapasa ang legal na dokumento sa korte para tanggalin ang anumang natitirang injunction o legal restrictions laban kay Ripple. Pagtapos po nito, si Judge Torres na siyang humahawak ng kaso ay kailangang pumirma para opisyal nang tapusin ang kaso. Kaya ang prosesong ito ay maaring umabot ng isa pang 30 araw or 30 days matapos ang botohan ng SEC. Kaya kung susumahin natin ay maaring 2 buwan or 60 araw ang kakailanganin bago po ito tuluyang matapos. Ngayon ay totoo ba talagang tapos na ang kaso ng Ripple? Bagamat malapit nang matapos ang kaso, hindi ito nangangahulugan na wala ng posibleng aberya sa hinaharap. Meron pong mga ilang bagay na kailangan pong isaalang-alang. Una ay ang pagbabago po sa pamahalaan. Sinabi po ni Ginoong Rispoli na kung walang bagong batas sa crypto ang maipapasa bago ang taong 2028, maaaring magkaroon po muli ng bagong kaso laban kay Ripple kung may bagong liderato sa gobyerno na hindi pabor sa crypto. Ibig sabihin, ang tanging garantiya ng seguridad yan para kay XRP at sa iba pang mga crypto projects ay malinaw at patas na regulasyon mula sa gobyerno. Pangalawa ay ang institutional sales ni XRP. Isa pang tanong ay kung muling papayagan ang Ripple na magbenta ng XRP sa mga malalaking investors matapos ang kaso. Ayon po kay Ginoong Bill Morgan, isang crypto advocate, maaaring kailanganing mag-adjust ng Ripple upang matugunan ang mga bagong regulasyon ng korte. Sa madaling salita, kahit na opisyal nang tapos ang kaso sa loob ng 60 araw or 60 days, hindi pa rin ito nangangahulugan na wala nang magiging legal na issue sa hinaharap. At ngayon ay ano naman ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga traders at investors na XRP. Ayan, para po sa mga Pinoy na nakabili o nag-hold ng XRP at umaasang tatas ang presyo nito kapag natapos ang kaso. Ayan, ang ating pinakatanong po rito ay ano kaya ang magiging epekto nito para sa atin. Ayan, una ay syempre magkakaroon po ng mas malinaw na kinabukasan para kay XRP. Kung tuluyan na pong matapos ang kasong ito, maaring mas lumakas po ang kumpiyansa natin bilang mga investors kay XRP. At posibleng magkaroon na rin ng mas maraming partnership at saka integration sa financial institutions na maaari pang magpataas palalo sa demand ng XRP.
Pangalawa ay posibleng pagtaas po ng presyo ni XRP. Dahil wala na pong legal na hadlang, ay posibleng tumaas po ang presyo ni XRP. Lalo na kung ito ay muling gagamitin ng malalaking kumpanya at bangko para sa kanilang international transactions. Pero tandaan, marami pong mga bagay pa rin ang maaring makaapekto sa presyo ni XRP tulad ng market trends, global economy at saka bagong crypto regulations. Pangatlo ay ang mas malawak na adoption ng crypto dito sa ating bansa. Ang pagkapanalo ng Ripple laban sa SEC ay maaari pong magbigay ng inspirasyon sa iba pang crypto projects na lumaban sa hindi patas na regulasyon. Posibleng magkaroon din ng mas malinaw na guidelines para sa mga crypto businesses dito sa Pilipinas. At ayan, ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol sa XRP lawsuit na ito. Para sa akin ay isang malaking hakbang ito. Hindi lang para kay XRP kundi para sa buong crypto industry. Matagal nang pinagdedebatihan kung dapat bang ituring na isang security sa XRP at kung tuluyan nang matapos ang kaso. Maaring ito na ang magiging precedent o basihan para sa iba pang mga crypto-related lawsuits sa hinaharap. Gayun pa man ay dapat pa rin po tayo maging maingat bilang mga investors. Kahit na may positibong balita tungkol kay XRP, hindi ibig sabihin na walang risk ang pag-invest dito. Ang crypto market po ay volatile pa rin, kaya dapat po nating pag-isipang mabuti ang ating mga investment decisions. Kaya kung isa ka pong long-term investor, maaring magandang pagkakataon ito para mag-hold ng XRP habang inaabangan po natin ang posibleng pagtaas ng kanyang presyo. Pero kung ikaw naman po ay isang short-term trader, dapat mo pong pag-aralan ang price action at market trends bago pumasok sa anumang trade. At ayan, sa kabuuan, ang XRP versus SEC lawsuit ay malapit nang matapos, pero hindi ito nangangahulugan na tapos na ang lahat ng hamon para kay XRP at sa buong crypto industry. Marami pong posibleng pagbabago sa regulasyon sa hinaharap, kaya mahalagang manatili po tayong updated at maging maingat sa paghawak ng ating investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.